Xin chào. Xin chào, tên tôi là Kim. Xin chào, tên tôi là Trần Thị. Tôi đến từ Biết là Una natin aalamin is yung kanilang traditional dress na tinatawag nilang outfit. Ang una natin is yung panglos. Yung dress nila has four part party, which consists of flaps in the front, that's human bottom up, and five part party which consists of after flap on the right to secure the outline. Meron daw itong five na para ma-secure daw yung outline para hindi madaling buksan. Yung pangalawa naman is yung kanilang outline nila lang pang lalaki. Kaya blue yung napili namin kasi sa kanila, yung blue daw is nagre-represent ng strength and might. Tapos para sa kanila, yung blue, parang yung pwede lang magsuot ng blue is yung mga hierarchy or may mga posisyon o matataas ang posisyon sa kanila. Una nating aaramin is trivia about Vietnam. Yung half hatch egg, Balon. kung tawagin sa atin ay balon. Kung sa atin yung balon, pinakain, kagabi, mga sa kanila, modern na sa kanila, kumain ng balon, ang almusal nila. Vietnamese, kumakain din sila ng mga exotic foods like meat ng dog, meat ng mga iba't iba pang hayop na hindi modern na kinakain ng mga Pilipino. Yung gift sa kanila, yung hindi lahat ng gift sa kanila, kinukonsider nila as good lang. Yung iba, kinukonsider nila as nakakasama sa kanila or malas sa kanila yung mga nireregalo sa kanila. Piinis sila ng wine na gawa sa steak para sa kanilang parang hindi nila nila ito parang pang vitamins sa kanila or pang tataan sa kanila, pang palakas. Yung employment sa kanila o yung mga tao sa kanila ay pangalawa sila sa buong mundo walang hindi nagtatrabaho yung mga sa pangalawa sila sa bansang maraming tao, maraming population na hindi nagtatrabaho. Saka yung Vietnam daw, sila daw yung parang rin sila, nagiging source din sila ng mga coffee or mainam din sa kanila yung pag ng coffee. Tapos nakikipag din sila ng coffee sa parang nakikipagkalakalan sila ng coffee sa ibang bansa. The last one is the Vietnamese flag has a lot of meaning behind it. The Vietnamese flag has a lot of meaning behind it, consisting of a golden star na nasa gitna, pero ito 5 points. Sa bawat 5 points na yun, iba't iba yung meaning nila. Unang meaning ay nagre-represent sa mga farmers o magsasaka. Pangalawa, yung workers nila o nagtatrabaho, intellectuals and soldiers. Yung para sa mga teenagers, tapos yung soldiers para sa mga kanilang sundalo or mga nila. Foods. Kaulao, in English, thick noodles. Isahoy and most famous dish. The smoked chewy noodles have distinctive flour and are exclusively Ma'am, lagyan namin dun sa yung Hoi An, yun yung parang noodles sa kanila na yung kaulaw, yun yung noodles sa kanila na exclusive lang sa Hoi An. Parang yung Hoi
Cagayan, yung Cagayan is ang lugar sa Vietnam na pinagalingan ng kaulaw na naging traditional food na rin nila. Tip 2. English salad. Is a popular Vietnamese dish called fresh rice, basil, and fruits. Fresh salad. Kung sa atin, meron tayong salad na pinagahayo-hayo. Sa kanila may salad din sila. May sarili din silang salad. Kung tayo may ibaling salad ng mga gulay. Chara, na parang... Parang vegetable salad. Oo, pero parang chara siya kasi yung amoy niya. And their culture, Culture include ancestors, veneration ancestors, worship, respect for community and family values, hunting rights and manual labor religion. Kung tayo sa Pilipinas, marami din tayo pinaniniwalaan sila. Marami sila pinaniniwalaan sa Vietnam. Tulad ng mga religious beliefs nila about sa mga goddesses nila. Tapos, meron po tayo, hospitality yung pinaano natin sa kanila. Meron din sila marunong silang mag-respect sa community nila. Tapos meron din silang family values. Parang family oriented sila guys. Currency dito. Kung sa atin, ang currency natin ay peso sa kanila naman. population, 96,653,345. It increased 3% every year. Singadong ikadi. Language, English and Vietnamese. Sa bawat region sa kanila, may 100 din tayo. Kung sa atin, mayroong mga Bisaya, mga ano din sa mga province natin. Sila may 110 languages din sila na ini-speak din sa iba't ibang district din sa kanila. Tagasalo. Sinay na ako. Sa kanila, ang pagsusulat nila is Latin alphabet. Tapos, nung dati, umaasa na sila sa ibang pagkanunulat. Nung nakaangat na sila, nakagawa na rin sila ng sarili nilang script na tinatawag nilang chunong.